ng 14-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board ang dalawang programa ng SMNI. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, breaking news guys, breaking news. SMNI suspended ang kanyang dalawang show, particularly itong Gikan sa Masa at itong Laban kasama ang bayan. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon, mainit-init pa, mas mainit pa sa niluluto mo ngayon guys. Di ba? So naglabas kasi ng 14-day preventive suspension itong MTRCB sa pamamahala nitong si Lala Soto, na anak ni Tito Soto. So yan guys, kasi nga dahil yan sa issue ng fake news at death threat. So basahin muna natin guys. Breaking MTRCB issues 14-day preventive suspension order against 2 SMNI shows effective December 18. So actually kahapon pa to guys. Ngayon na siguro talaga inilabas. Laban ng kasama ng ang bayan suspended over the unverified report on House Speaker Martin Romualdez alleged 1.8 billion travel funds, diba? At itong sa Gikan sa China guys, sa Masa, diba? Ni Duterte, suspended over alleged death threats and profane language by guests on 2 episodes. Yun guys, so ibig sabihin talagang may na-violate sila, diba? Na hindi ka guys sinasabi ng mga DDS na pinupolitika lang daw sila. Kasi nga naman, naglalabas sila ng fake news. So ano ba ito guys? So, nung November kasi, ito yung kay Duterte, November 15. Ito guys yan, na ipapakita ko sa inyo. Gikan sa China para sa Masa. Di ba? November 15, 2023 episode. On 30 November 2023, the board received a complaint about an alleged guys, death threat and profane language by guests on the seminar Gikan sa Masa para sa Masa. Subsequently, a notice was issued for SMNI to appear before the hearing of adjudication committee on 7 December 2023 with the respondent represented by Counsel Attorney Mark Valentino. So yun guys, di ba? Naalala nyo, ito yung programa ni Duterte, di ba? Diyan nagsimula yan, di ba? Kasi nga, sinasabi niya kay Franz Castro, papatayin kita. Diba? Gano'n? Hindi sinabi na gano'n. At yung mga confidential funds. So, gano'n ang kanyang mga yung mga statement. So, nireklamo siya, kinomplain. Di ba? Napunta pa nga ito sa korte. Nagsapa ng kaso itong si Franz Castro. At nagkaroon ng hearing. Sa tapang ni Duterte guys, hindi siya nagpakita. Sa kanyang hearing. Yung mga relistang wala sa wisyo, sila yung umarap kay Franz Castro para lang bulihin. Pero yung batas na kailangan harapin ni Duterte, hindi siya nagpakita. So, nakita natin, di ba? Ang pangalawa guys, itong kay, naman natin, itong si Eric Celis. Ito naman yung Laban kasama daw ang bayan. Di ba? Pero fake news naman. Okay. On November 23, November 30, November 23, the board received complaint about unverified news broadcasted on Laban kasama ang bayan
related to the reported expenditure of 1.8 billion in travel funds, House Speaker Martin Romualdez, following a notice issued on the seminar. A hearing and adjudication committee meeting was held on December 7, 2023. Yan guys, di ba? Ito naman yung kay Eric fake news, di ba? Di ba? Dito rin nagsimula yan sa SMNI. Pareho sila. Nagpapakalat sila ng fake news at nagbabanta sila. At siya mismo nagsabi, di ba? Nung tinatanong sa hearing, sino bang source mo? Verified ba yan? Ang sabi niya, hindi. So, inamin mismo ni Eric na hindi validated. Baka narinig lang sa Barbero case. Tapos binalita na sa SMNI. Kaya ngayon, nadali sila. Yan. Tama yung ganyan, di ba? Kasi nagpapakalat sila ng fake news sa mainstream media, siyempre maraming nalilid lang pagka ganun, di ba? Pero siyempre, saan natin, mga DDS, todo tanggol yan. Pero, ayun na, MTRCB na, ang nagsabi na ibig sabihin, may violation sila. Hindi naman sila isususpend kung wala silang nagawang violation. Ang nakakatawa dito, guys, itong si Inday Sara, kumampi pa. Di ba? Kumampi pa kay Eric. Di ba? Naglabas pa ng statement, gamit-gamit pa ang Vice President Shield ng Pilipinas na pinaglalaban daw. Di ba? Ang kanilang pamamahayag. Di ba? Na simbolo sila. Sabi niya, di ba? Simbolo sila ng fake news. So ngayon, ano sa tingin niya guys, ang susunod dito? May naaamoy na tayo pagsapit ng January. So, di ba? So, sabi ng mga DDS, ano naman si Martin Romualdez na? Kasalanan na naman daw ni Martin Romualdez. So, di natin alam kay kasalanan niya, kay hindi. Kasalanan ni Digong yan, tsaka ni Eric, bakit sila nagsasalita nang hindi sila, hindi mo na sila nag-iisip. Basta kung ano nasa buong damdamin nila para lang pangontra, di ba? Sa mga kumakalaban sa kanila, ayan, nadali sila. So, dito natin makikita na talagang fake news sila. Di ba? Lalo na itong si Eric. Si Digong naman, akala niya siguro presidente pa siya. So, ano nangyari ngayon? So, suspended. So, kasalanan nila kung bakit na-suspended ang kanilang show sa SMNI. So, sa tingin natin guys, may naaamoy na tayo, di ba? Ewan ko lang, di ba tayo sure? Dahil yung committee ng Kamara na isubmit na sa NTC National Telecommunication company na for ano na rin, for actually provocation o pagtanggal ng SMNI franchise. So tingnan natin guys, bakit hanggang ngayon hindi pa gumagalaw yung NTC, ano bang hinahanap, hinihintay nila, di ba? So, yun na lang. Nasa kanila na ang bola ngayon sa NTC kung ipapasara ng tuluyan itong SMNI o isuspended ng tuluyan ang buong SMNI show. Kasi dito dalawa lang pa lang guys. Yung kay Duterte at kay Eric. Sariling show nila yan. Di ba? Binigyan sila ng show. Itong si Kibuloy. Kaya, abangan natin. Baka nga, hindi natin alam, baka anytime, this week or next week, bago magpasko. This week, bago magpasko, after ng Pasko, maglalabas na rin kautusan na suspended mo na ang buong SMNI. Susunod na yun, guys. Tanggal franchise. So, abangan natin kung anong action ngayon. Kaya guys, sa tingin nyo, malaya kayong mag-comment dito. Sa tingin nyo ba na tama ang ginawa ng MTRCB na suspended itong si Gigan sa China ni Duterte at laban ni Eric, simbolo daw ng fake news. Alright? So hanggang dito na lamang po. Mamaya yung susunod natin. Thank you very much po.